Sa Biblia o banal na kasulatan, may ilang mga tauhan o karakter na bagamat hindi kabilang sa bayan ng Israel, ngunit kinilala nila ang kapangyarihan ng Diyos at sumamba sa Kanya. Kilalanin natin ang ilan sa kanila na mula sa hindi bayan ng Diyos ay sila ay nakabilang at nakinabang sa Kanyang pagpapala. Una, si Melchizedek. Ang pangalan o tala tungkol kay Melchizedek ay makikita o mababasa sa Henesis 14:18 hanggang 20. Si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Siya ang sumalubong kay Abraham pagkatapos ng tagumpay nito laban sa mga hari. Si Melchizedek ay nagdala ng tinapay at alak at binasbasan si Abraham na nagpapakita ng kanyang pagkakilala sa Diyos ng Israel bilang kataas-taasan. Ang kanyang pagkatao ay tinuturing na makahulugan sa Kristyanismo bilang tipo ni Kristo. Ikalawa ay ang babaeng si Rahab. Ang kanyang kasaysayan at pangalan ay mababasa sa aklat ni Hosea Kapitulo 2 at Hebreo Kapitulo 11:31. Si Rahab ay isang babaeng Kananea mula sa Jericho na tumulong sa mga espiya ng Israel. Kinilala niya ang Diyos ng Israel bilang makapangyarihan at kanyang sinabi, "Ang Panginoon ninyong Diyos ay siya ang Diyos sa langit, sa taas at mula sa lupa, sa ibaba." Ito ay mababasa sa Hosea 2:11. Dahil sa kanyang pananampalataya at suporta sa bayan ng Israel, siya at ang kanyang pamilya ay iniligtas mula sa pagkawasak sa Jericho. Sa Bagong Tipan, siya ay binanggit bilang halimbawa ng pananampalataya. Ikatlo, ang babaeng si Ruth. Si Ruth ay isang Moabita na sumama sa kanyang biyenang si Naomi pabalik sa Israel. Sa kabilang giging dayuhan, nagpakita siya ng matapat na pananampalataya sa Diyos ng Israel na sinasabi, "Ang iyong Diyos ay aking Diyos." Mababasa sa Ruth 1:16. Dahil sa kanyang katapatan, siya ay naging ninuno ng haring si David at ng ating Panginoong Hesukristo. Ang babae mula sa Sarepta. Walang binanggit kung ano ang pangalan ng babae sa Sarepta na tumulong kay Propeta Elias sa panahon ng matinding kabagabagan. Mababasa ito sa Unang Hari 17:8 hanggang 16. Ang balo mula sa Sarepta, isang bayan sa Sidon, ay tinulungan ni Propeta Elias sa panahon ng tagutom. Sinunod niya ang tagubilin ni Elias na maganda ng pagkain mula sa kanyang kakaunting harina at langis, at siya ay pinagpala ng Diyos ng Israel. Ang kanyang pananampalataya ay binanggit din sa Bagong Tipan sa aklat ng Ebanghelistang si Lucas Kapitulo 4 talatang 25 hanggang 26. Ika-6, si Naaman. Mababasa ang kanyang pangalan at kasaysayan sa Ikalawang Hari Kapitulo 5. Si Naaman ay isang general ng hukbo ng Syria na gumaling sa kanyang sakit na ketong matapos niyang sumunod sa utos ng propetang si Eliseo na maglublob sa ilog Jordan ng 7 beses. Pagkatapos ng kanyang pagaling, kinilala niya ang Diyos ng Israel bilang tanging tunay na Diyos. Ganito ang kanyang pagkakasambit: "Gayon ay nalalaman ko na walang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel lamang." Mababasa ito sa Ikalawang Hari Kapitulo 5 talatang 15. Ang sumunod, ang babaeng Samaritana. Ang kasaysayan at tala sa babaeng Samaritana ay mababasa sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 4 talatang 1 hanggang 26. Ang babaeng Samaritana na nakausap ng Panginoong Hesus sa balon
ay kinilala ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinanggap niya ang mensahe ng Panginoong Hesus bilang Mesiyas at Kristo, at kalaunay binahagi niya ito sa kanyang mga kababayan, at siya'y sumampalataya sa mga katotohanang sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo. At panghuli ay si Cornelio. Bababasa ang kanyang pangalan at tala patungkol sa kanya sa aklat ng mga gawa ng mga apostol sa Kapitulo 10. Si Cornelio ay isang kapitan ng Romanong hukbo at isang hintil. Siya ay isang makadiyos na tao. Nananalangin siya sa Diyos at gumagawa ng mabubuting bagay. Siya ang unang hintil na tumanggap ng Ebanghelyo matapos ang isang pangitain na nagtula kay Apostol Pedro na ipangaral sa kanya ang salita ng Diyos. Sinampalatayanan nito ni Cornelio at siya ay nagpabautismo, pati na rin ang kanyang sambahayan at ang kanyang mga tauhan. Ang kanilang mga kwento ay patunay na ang kanilang pananampalataya at pagsunod ay mahalaga upang makilala ang kapangyarihan ng tunay na Diyos na naging daan sa kanilang pagkaunawa, na naging daan sa kanilang pagyakap sa katotohanan at paghahari ng Panginoong Diyos at pagsamba sa Kanya. Sa ganitong bagay at paggawa, dumating sa kanila ang kaharian ng Diyos at nakatitiyak na sa darating na araw ay magtatamo ng isang gantimpala na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo nito.